Hello? May audio ba ako? May audio? May sound ba? May naririnig kayong sound? Ayun, okay, okay. Hindi ko pa na-upload yung yung stat. Sorry. Gawin ko siya over the weekend. Pero ngayon, magra-random topics na tayo. Naghanap lang ako ng material na pwedeng gamitin. So hindi ko na to personal material ng Tara Aral Pilipinas. Hindi ko alam kung nasagutan nyo na ito sa ibang mga na-attendan yung review. Pero blue to ah. Di ba blue to? Blue. Light blue. Light blue. Oh, last time, navy blue. Ngayon, light blue. Oh, nag-review ba kayo today? Kahit addict, di mo niniwala. Tips po ba kung paano pagsabayin yung school tsaka review? Huwag ka nga muna pumasok. Mag-review ka muna. Joke lang. Sir, kaya ba manifest lang? Kaya naman, pero huwag kang asa. Or wala akong sinabing ganun. Di nyo po babasahin yung sa Dear JP pag exceeding sa 15 words. 150. Ang dami pang nakapila dun sa Dear Sir JP. Wait lang medyo tinitignan ko din kung sino uunahin ko. Pero ano yun, kung sunod-sunod naman yan eh. So, nakapag-post. Ilan na na-post kong episode? 7? 7 na yung na-post ko. Ayan, kung may mga kwento kayo, share nyo lang doon. Kahit upcut preps man yan o hindi. Oo, pwede. Sige, okay, for this one, again, yung material is hindi yung normal natin na per topic kasi nga tapos naman na tayo nun. Tapos, again, sa mga hindi pa nakakakita, meron tayong ginawang math guide nandun sa Instagram account natin. Pag inopen nyo yun, and yung math guide nandun, per topic yun, tsaka yung videos. Tapos, dun sa ibang subjects, more on guide lang talaga siya, paano kayo pwede mag-review per week, given na 5 weeks na lang natitira. Anonymous. Hindi ako yun, no? Tapos, ano bang gusto nyo lagyan ng anong background music? Parang si Nicole ba yung nagsabi, ang gawin natin background music yung yung kay Janoy. The version ng Burnout. Total burnout naman na kayo sa pag-aaral. Wow. The joke lang. I-upload ko? Oo, i-upload. Pahintulot. Burnout. Pahintulot? Ano yung pahintulot? Tingnan nga natin. Kaya lang pag nag-play ako dito sa Spotify, malalaman yung hindi ako naka-premium eh. Kasi nga, yung internet nga natin, di pa natin bayaran eh. Pahinto. Ano gusto nyo? Dapat isang sound lang lagi. Kapag nag-Dear Sir JP. Bas-bas. Parang hindi naman nakakalungkot ng pahinto. Nito. Pwede. December Avenue pala yan. Okay, sige, ayan na. Marami-rami nang pumasok. So, ganito. Itong nahanap kong material, hindi to sa akin galing. So, disclaimer, hindi natin to material na to. So, naghanap lang ako na pwede natin magamit. Hindi ko alam, at one point, baka nakita nyo na to. So, para siyang, sabi, this simulated test was made by a non-profit. Ayan. Pahintulot, sir, ng Shirebound. Ibang pahintulot ba? Mali! Ayan. So, ito yung gamitin natin. May nahanap akong mga math questions dito. So, try natin sagutan together. Pag di natin alam, lockdown natin. De joke lang. Ayan, sige. Pero ang gagawin natin, kung paano kayo magsasagot din sa UBCAT. Pahintulot by Shirebound? Shirebound. Hindi ba yan yun? Ayaw mag-play. Ayaw mag-play kasi nga, hindi tayo naka-premium. Hindi natin mapili yung song na gusto. Kayo naman.
Pahintulot, Sharebound. Sharebound and basking. Pasensya na ha. Ito. Sige. Ayan o, may Food Panda pa tuloy. Napaghahalataan eh. Panda? AI chatbots weren't built for research. Daming ads eh. Chatbots cap your usage with credits. Have you copy pasting between Ang topic tabs natin, and random force na yung them topic natin. hallucinate. Teka, may muna tayo. Advertisement lang. Ito, sir, mag-premium ka. Trentahin ka. Kasi nung nawala yung premium ko, kasi nagpalit ako ng card, hindi ko na inayos. Nakakatamad eh. Okay naman sa akin yung mga ads eh. Pag matanda na kayo, okay na sa inyo yung ads. Ba't ganito yung itsura nung ano? Bakit mukha siya may maskara? Ganyan ba talaga yan? Sige, pwede. Okay, mag-review, hindi iyakan. Gusto niyo ba may background music? Hindi, baka hindi kayo makapagsagot. Sige, try natin gamitin yan sa Dear Sir JB. Baka mag-iyakan lang kayo eh. Sige. Kailan i-release yung Ched Merit? Wait lang, hindi pa nga tapos yung application release agad. Hindi, mga yan. Mga July, mga August, September siguro yan. After a month. Nakabayad na. Oo. Okay, sige. Ganito, kung paano tayo magsasagot is, assume natin na parang nasa upcut, ganyan. I-upload ko ba to sa YouTube? I-upload ko ba sa YouTube? Yung isa nga hindi ko pa ma-upload. Hindi, pero yun, kumpletuhin ko yun. Ito naman, pwede nyo i-screen the record kung gusto nyo. Kasi, hindi ko naman ginawa itong material na to. Naghanap na ako na pwede nating sagutan. So, sagutan natin together. Okay. Number 1 tayo. Halimbawa, upkat na ngayon. Okay, if 3 over x equals 3x over 2 equals 30, then x equals, dali lang. So, ang mangyayari? 3x equals, times nyo lang to, magiging 60. Tama ba? Divide by 3. So, x value ay 20. Letter B. Dali. Okay, 1 point. Ba't di ako updated? Okay, yung live kasi natin ngayon, biglaan. Diba? Biglaan lang. Again, sa mga hindi pa nakakita nung link natin sa IG, meron dong libreng math guide. Topic, tapos yung YouTube video na mga inaral natin last time, review na live. Tapos, pwede rin meron pa akong isang tab doon na guide per upcut subset. Pero yun naman, gagamitin nyo si AI para mag-generate ng mga questions habang nagre-review kayo. So, use AI properly. Tapos, make sure na gandahan nyo yung prompt. Meron akong suggested prompt na nilagay doon. Okay, next. Okay na tayo, 71. 72. If f of x is 2x cubed over 3 and f of x plus 2 equals 18, then x equals... ano yun? Paano yan? If f of x is equal to 2x cubed plus 3 and f of x plus 2 is equal to 18, what is x? Paano yung sasagutan to? Anong gagawin nyo dyan? Di ba ito x plus 2 lang naman? Pwede ko bang iganto yan? 2x cubed over 3 tapos ano mangyayari? Cross multiply? Hindi ka magko-cross multiply dyan. Paano nyo sasagutan to? Sige nga. Sige, sagutan natin to. Sige, try nyo muna. Para, natin. Yan. So, f of x equals 2x cubed over 3, and then f of x plus 2 equals 8. Magsasubstitute lang tayo. Equate natin yung 2x cubed over 3 sa 18, tapos yung x is x plus 2 na. Okay. Substitution. Okay. 2. Ang gagawin lang natin is yung x of x plus 2, yun yung isa-substitute natin dito sa mismong 2x cubed over 3. Tapos dapat 18 yung magiging sagot. Nagets nyo ba?
Kumbaga parang ito yung general na pinaka-function natin. So, ang gagawin natin, i-plug in natin siya dun sa mga x na yun. So, ang mangyayari dyan, kakaroon ako ng 2, tapos x plus 2 na naka-cube over 3. Nasundan nyo ba? Magiging ganyan siya. Tapos, equals to saan? Sa 18. Nasundan? Di ba kapag f of x, meron kang something na function. Tapos kapag may binigay na given, so case na to, ito yun, ipa-plug in mo lang siya doon. Kaya lang binigay na 18, kaya isusulat na natin 18. Okay? So, ano magiging sagot dyan? Alam nyo na ba kagad? Pag sinolve mo na yan, anong sagot? The answer is... Okay, may 3, may 1. Okay, si JL puro 1, si Harry 1. Madali na lang yan. Kaya na mag-solve. Anong magiging sagot? Answer is 1. Diba? Ang 18 times 3 is 54 equals 2 times x plus 2 na naka-cube. Tapos, anong maganda dyan? 54, divide both sides by 2 natin para lang matanggal natin kagad yung 2. So, meron akong 27. Tapos, di ba naka-cube yung kanan? Di gawin ko, i-cube root ko na yung kaliwa para matanggal na kaagad. Ganun, para wag nyo nang i-transpose. Huwag yung gagawin sa UCAT, matatagal lang kayo. So, cube root mo yung kaliwa, i-cube root mo din yung kanan. So, cancel, meron kang x plus 2. Ano bang cube root ng 27? Di ba 3? Tama ba? 3 times 3, 9 times 3, 27. So, 3 minus 2 equals 1. Okay? Nakuha nyo bakit naging 1? Anong hydrogen? Ano yung hydrogen? Kanta rin ba yun? Kanta rin ba yun? Okay, so letter D. Yan. Next, 73. Given this regular figure, how big is the exterior angle? Wow! Of x. Yan. Bilang tayo, bilang. Mga bata, magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama ba? So, decagon. So, kung meron kang decagon, ano ang interior angle ng isang decagon? Ano ang sum of interior angles? 180 times n minus 2. Pero, ang gagawin ko, kunin ko yung isang angle lang muna. So, i-divide ko pa rin siya dun sa number of sides. Tama ba? Tapos, hinahanap yung ito mismo, di ano yung magpapakomplete dyan, di ba? Paano naging 20 sides, Kiroshi? 10 lang. Okay, so ang n natin, papalitan ko yan ng 10. So magkakaroon ako ng, ito yung interior interior. Each interior na yan. So 180 times 10 minus 2 is 8 divided by 10. Tama ba? Nasundan yan? Tapos, 180 divided by 10. Anong gusto niya? 18. 18 na lang yan, di ba? Tapos, anong 18 times 8? 64. 1 times 8. 8 plus 6. 14. So, 144. So, ibig sabihin, 144 ito. Tama ba? So, may 144 ako dyan sa loob. Ano yung nasa labas? Magiging 360 minus 144, the answer is 216 degrees. Mag-ingat lang kayo depende sa questions. Kasi may mga, may instance na dapat ang, minsan ang tatanungin, ito lang. Ayan, pag ito lang ang tinanong, saan mo siya ima-minus? Saan mo siya ima-minus pag ito lang? Sa 360 pa rin ba? 180 na. Okay, pero dahil pinakita sa figure mismo na, merong gray doon, kung malabo mata nyo, magsalamin na kayo. Okay? Kaya natin sa 360 kinuha. May nagtanong kanina, saan po galing yung 10 sa sides ng decagon? Saan galing yung 10? Saan galing? Binilang natin ang sides. Di ba? Okay. Clear. Sir, saan pwede ma-access?
Nahanap ko lang to na-practice book. Gusto nyo ba isend ko sa inyo? Ilagay ko dun sa sa link. Hindi. Bawal yung maangas. Baka mag-guidance tayo. Okay, next. I raised to 216. Oh, anong sagot dyan? Yan, mahilig din sa upkat, mga ganyan. Mga 1, 0, negative 1. Maulan ba? Bakit? Ang formula ng exterior, pwedeng yung sa exterior na sa context nitong question, yes, iti 360 mo. Kasi, tignan nyo, diba, bilog yan. Isipin mo lang parang nag-revolve yan ng isang ganon. Kinuha mo na yung nasa loob, yun yung interior. 144. So, para mag-full 360, diba? Pag isang bilog na ganon. Okay, number 74, 1 daw. Bakit? Pakita natin anong sagot dyan. Ang tatandaan nyo, kapag meron kayong mga nakitang I, ano ang value ng I? Sa math, himola, wala pang promote. Wala akong ipopromote ngayon. Ano ang value ng I? Square root of negative 1. Tama. So, ang tatandaan nyo lang lagi dito, madali lang yung question na ganyan actually. Pag nag-I squared ka, automatic ano mangyayari sa I? Ano ang I squared? Square root of negative 1 times square root of negative 1, which is just negative 1. Tama ba? Kapag naman, meron kang I cube, ano mangyayari? Di ba ang I cube para lang yung I squared times I? Tama ba? So, ano yung I squared kanina? Ano yung I squared kanina? Negative 1. So, katumbas lang ito ng negative 1 times I. That's why ang I cube ay negative I lang. Although, ang pinaka gusto kong i-highlight is yung I raised to 4. Kasi ito ang magic number. Ang I raised to 4 ay katumbas lang ng I squared times I squared. Tama ba? By laws of exponents, di ba? Ang I raised to 4 ay I squared times I squared. Okay? So, ano ba ang I squared? Ayun no, negative 1. So, negative 1 times negative 1 equals positive 1. So, ibig sabihin, ito yung tatandaan nyo. Ang ibig sabihin, ang I raised to 4 pala ay laging positive 1. So, ang gagawin ko, hahanapin ko lang ilang 4 meron sa 216. Ilang 4 meron sa 216? Pagdating sa upkat, gagawin ko dyan, 216 divided by 4. 4 times 5 is 20. So, meron akong 54 times 4. So, ibig sabihin, itong I raised to 216 ay pwede kong isulat as I raised to 4. Raised to 54. Tama ba? Tama ba? Sir, pag even number, magiging 1. Yes, correct, magiging 1. Pero, be careful with my heart. Be careful kasi minsan negative 1, minsan positive 1. Ang magpa-positive 1 ay multiples of 4. Lagi yun, multiples of 4. So, ibig sabihin, ang I raised to 4 ay 1, na naka-raise sa 54, the answer is 1. Letter B. Okay? Dahan-dahan lang. Sige, dahan-dahan lang. Pero klaro ba? Naintindihan? Okay. Bigyan ko kayo ng isang sample na na hindi naman multiples of 4. Halimbawa, ano ba maganda? Okay. Ito, pakita natin. Halimbawa naman ganito. Random example para lang practice. Paano pag tinanong sa UGCAT ay raised to 125? Meron po ba kayong playlist like this here sa TikTok or YouTube? Meron akong link sa Instagram. Nandun lahat ng pagkakasunod-sunod ng mga pwede nyo aralin sa math. Tapos specific topics. Tapos nakalink na dun sa YouTube. So pwede nyo panoorin. So pagpunta nyo sa Instagram ko, i-click nyo lang yung link. May Excel file dun. So anong gagawin natin? Ang key nyo lagi guys ay mag-divide lang kayo sa 4.
Yan ang magic number pagdating dito. Divide lagi sa 4. Okay, 125 divided by 4. 3 times 4 is 12. 5 divided by 4. So, tingnan nyo, may remainder, di ba? May remainder 1. So, ang gagawin ko dyan, ibig sabihin, hanapin ko lang yung may, lahat ng multiples ng 4, magiging 1 yon automatic. So, ano bang 31 times 4? Times 4, 124. So, tama ba? Pwede ko itong isulat as ganito. Tama ba? Ang I raised to 125 ay katumbas lang ng 124 tsaka 1. Kaya ako hiniwala yung 124 kasi yung 124, katumbas lang siya ng I raised to 4 na naka-raise sa 31. So, kahit anong mangyari, ito laging 1 to. Tama? Kasi multiple siya ng 4. Ano yung I? Ano yung I? Raised to 1? Eh di I lang yon. So, para siyang 1 times I. So, ang magiging sagot ay I. Ganun lang. Kuya, sa grade 7 po na math, paturo. Oh! Uy, bata ka pa. Upkat na to. Pero pwede. Tumama na kayo. Good evening, Celeria. Celeria. Ganda ng pangalan, Celeria. Kuya, anong angle? Can I see number 72? Pwede naman. O, yan. O, screenshot. Screenshot nyo na lang muna. Baka hindi ko to ma-upload sa YouTube. So, ano lang to. So, kung gusto nyo mag-screen record, go lang. Justin Lee de las Alas. Diskarte na lang pala. Uy, anong diskarte na lang? Yoko ng diploma. Bawal calculate. Kuya, anong angle ng between 0 to 90? Ha? Acute angle. Okay, next tayo. Next. 74, 75. Okay. Medyo fast-paced yung discussion natin kasi nga, hindi naman na tayo per topic ngayon. Dapat nakapag-review na kayo kahit pa paano. Diba? So far. Okay. Expression. X cubed yz over xy 5z. Anong gagamitin? Laws of exponents. Basta ang key lang dyan, tandaan nyo, meron sa taas, meron sa baba, cancel. Uy, Trisha, hello. So, ano mangyayari dito? May tatlong x sa taas, may isa sa baba, ilan pa matitira? So, may dalawa pa ako. Tama? Si y naman, may isa sa taas, sa baba may 5. So, may matitirang 4. Tama? Si z, wala na. So, the answer is, ayun, x squared over y raised to 4. Although, hindi siya nagbigay ng option na naka-fraction or naka-rational expression. So, ang ginawa niya, tinaas niya to kaya naging negative. So, letter D. Okay? Ganun lang. D negative. Correct. Okay? 75. 76 tayo. Clear ha? Given the figure with equal sides, what is the sum of the angles? Sum of the angles lang naman tinatanong. So, ibig sabihin, anong gagamitin nating concept sa GEOM na inaral natin? Screenshot daw. Screenshot. Kasama ba ako sa screenshot? Kaka-start lang. Medyo. Naka-4 na numbers na tayo. Anong hydrogen? Lagi kayo nag-hydrogen. Ano ibig sabihin ng hydrogen Okay, good. 180 times n minus 2. So, ang tinatanong, ang sabi, ano daw yung sum nito? Nito. Pero tandaan nyo na equal lang yung mga yan, di ba? Tapos, kapag tinignan nyo to, anong mabubuo dito? Pentagon. So, dun sa may pentagon, makukuha mo yung sum. Ang sum ng pentagon ay 180 times 5 minus 2. So, that is 180 times 3, which is 540. Okay? Nagets? Yan. Tapos, ang each angle, ang mangyayari dyan, 540 divided by 5. Kaya ka magkakaroon ng 108. So, ibig sabihin, ito, 108. Ayun. Tapos, tignan mo di ba ito straight angle to? So, ano ba ang straight angle? 180. So, 180 minus 108, meron kang 72. Ayun.
Tapos 72 ito, di ba dahil ano to, isosceles triangle, may isa ka pang 72. Ayan, so makukuha mo to, which is 36. Tapos, 36, kaya naging 180. Ano sabi ni Yezen? Pwede naman 1440 minus 540. Ano yun? 1440 minus 540, which is 900. Divide natin sa 5. Pwede. Tinanggal mo na parang sum nung mismong pentagon. Okay. Anyway, letter A ang isasagutan sa problem na yan. Okay, move na tayo. Move. Pedro can finish painting a wall in 6 hours. Okay, ito common problem. Work problem. One can finish in 3 hours. How long will it take them to finish painting the wall together? Anong formula nyo? 1 over, ang gagawin nyo lang, tauhan 1, tapos tauhan 2, over, together. Parang ganito lang lagi ang i-formula nyo. So magkakaroon kayo ng 1 over 6 plus 1 over 3 equals 1 over x, which is together. Okay? Meron daw shortcut si Vinci for that. Although, ang pwede rin yung dyan, i-analyze sa exam. Kung si Pedro, 6 hours. Si Juan, 3 hours. So kapag nag-combine silang dalawa, dapat mas mababa saan? Sure na kayo mas mababa sa 6 hours or sa 3 hours, di ba? So eliminate ko na kagad si 3. Sino ba? Wala, si 3 lang yung medyo mataas-taas na number. Okay? So anong gagawin ko dito? 18, tama ba? Or 6 lang, pwede na 6. LCD natin, okay? So magkakaroon ako ng ano sagot? Product. May shortcut si Vinci. Ang gawin lang is product over sum. So product 6 times 3 is 18 divided by sum. So merong 18 over 9, which is 2. Nag-work din pala. Product over sum. Pwede. Okay, so magiging 2 pa rin naman. 2 hours pa din. Good. Ayan, may shortcut from another student. Product over sum. Pwede nyo gamitin. Okay? So, paano nyo mahanap si x? Pag ito, solve mo na lang to na parang algebra lang to. Ano ba to? LCD mo dyan is parang 6x, di ba? Tama ba? O di magkakaroon ako ng x plus 2x equals yan, 3x equals x. So, divide by 3x equals 2. So, same lang naman. Okay? No. So, kung gusto niyo ng formula, 1 over tauhan 1 plus 1 over tauhan 2 equals 1 over together. Pero ito, may shortcut daw na multiply mo lang over sum. Yan. Good na shortcut. 78 tayo. 78. Expression. Nasagutan ko na ba ito dati? Hindi ko alala kung nasagutan na dati. Or baka nakita nyo sa isang video. The expression x squared minus 8x plus 16 can be factored as, anong sagot dito? X minus 4 times x minus 4. Tama ba? Okay, so ito madali lang, factoring lang. Okay? Check natin, negative 4. So, tama. So, negative 8x. Okay? Tapos ito, 16. So, letter C. Okay? Next. The expression x raised to 2/3 is equivalent to... paano to? Pag ganyan. Pag expression na ganyan, ano mangyayari? Yung nasa baba, yun yung root. Okay? Yung nasa baba, laging root yon. So, cube root of x na tapos ito, i-retain mo lang yan as an exponent. So, cube root of x squared. UPLB passer from Felix. Ayan, may dust. Cube root of x squared. So, letter D. Okay. Okay, next. If 2x minus 3 equals 7,
x is equal to what value? Okay, anong sagot dyan? O, pagdating sa UGCAT, kung ayaw siyang isolve ng normal, pwede kayo mag-substitution dyan. O, at ganito siya pwede i-substitution kung gusto nyo. 2 times negative 2, negative 4. Tama ba? Minus 3 is negative 7. Eh, naka-absolute value. Actually, o di, letter A, tumama kagad. Ayan, tumama na kagad. Pakita lang natin na kapag mali siya, hindi siya tatama dito sa 7. Sige nga, 2 times negative 4 is negative 8 minus 3. O yun, mali na kagad. Negative 11. Tandaan nyo, pag absolute value, laging positive. Okay, yun lang naman. Naku po, para saan ang line? Anong tawag dyan? Absolute value. Oh. Minsan mas effective din. Oh, minsan okay, yun naman ay very practical suggestion talaga. Mag-substitution na kayo minsan sa exam kung alam niyo mas mapapadali yung buhay niyo. Kapag may ganyang line, palaging positive ang sagot. Yes. Hindi yung mismong x ang positive ang positive is yung magiging result. Okay? Kasi baka ma-confuse kayo, bakit po negative 2 yung sagot? 'Di ba? Hindi ganoon. Ayan, sabi negative 2 or 5. Paano to sinasagutan ng normal? Pakita na lang din natin. Ang gagawin nyo lang dyan, 2x minus 3, equate nyo sa 7. Tapos 2x minus 3, equate nyo rin sa negative 7. Okay? So magkakaroon ng 2x equals 10 divided by 2. Dito nang galing yung sabi ng isa sa inyo, 5. Dahil walang 5 sa options, ito yan. Negative 7 plus 3, negative 4. Divide by 2, x equals negative 2. Ayun. Gawing positive. Sir, saan nakuha ang 2? Saan nakuha ang 2? Ito. Saan nakuha yung 2? Negative 2 yung sagot. Negative 2, hindi positive 2. Correct. Kapag ganyan, lagi mong i-equate dun sa positive tsaka sa negative. Wala na ako load, sir. Send load kay Crazy Kino. Itong 81, parang nasagutan ko na to before. May video ko about this. Kaya alam, may percent pa to. Okay, sige. Company A invested 10,000 pesos in a bond na nag-yield ng 10% kada year. How much more do they need to invest in another bond? So, gagawin natin yung 10,000, dadagdagan ko ng another amount na nag-yield naman ng 5%. If they want to earn, di ba? If they want to earn 1,500. O, di ganyan. Ang gawin nyo lang dyan lagi, di ba ito yung bond, 10% nun. Tapos, ito naman, 5% nung balanse. Dapat magre-result lang siya sa 1.5. So, ano mangyari? 10,000 times, so para siyang 10,000 times 0.10, di ba? Plus 0.05x equals 1.5. Then, yan. Solve na natin yan. So, o kaya, ganito pala, suggestion ko sa inyo, kung ayaw nyo ng may decimal, mag-fraction na lang kayo, mas madali. Tandaan nyo na ang percent ay per 100. So, 10 over 100 plus x na naka 5 over 100. Yan, equals 1.5. Ganyan nyo na siya sa exam para mas madali. What time ako nag-online? Depende po. So, cancel, 2 0, 2 0 cancel. So, magkakaroon ako ng 1,000 plus, ano ang 5 over 100? Diba parang x over 20 lang naman to. Tama ba? 100 divided by 5. 20, no? Tama. Equals 1.5. Ayan. So, pag sinolve nyo yan, ano mangyayari? Multiply both sides sa
Ito, actually, tignan nyo to. Makikita yung pattern dito. 1,000 plus something, naging 1,500. So, ibig sabihin, anong value nito? Tama ba? Ang x over 20 ay 500 lang. Tama? Nakuha nyo? Naintindihan nyo yung parang naging pattern nun? Kasi 1,000 plus something, 1,500. So, ibig sabihin, itong component na to, 500. Kaya ang gawin mo na lang, kaysa mag-multiply ka pa ng ng 20 sa kaliwat kanan, tapos mas mahaba, eh di itong x over 20, equate mo na kagad sa 500. So, magkakaroon ako ng 10,000. Yan. Yung hindi po ba mas maganda, hanapin na lang yung number na 500, yung 5% niya, like, parang educated guess. Hindi po ba mas maganda na hanapin na lang yung number na 500, yung 5% niya? Correct, pwede rin yun. Tama rin yun. Oo. Kasi nga, automatic, ang 10% ng 10,000 ay 1,000. Ayun. Okay? So, yan. Letter B. Okay? Basta alam niyo yung principle. Yung amount, i-times nyo lang sa percentage, plus amount, i-times sa percentage, yun yung resulting na change, di ba? Okay? Pwede rin naman kayo mag-trial and error. Pwede rin. Basta, lumabas yung tamang sagot na 10,000 pa rin. Okay lang yan. Okay? Next. Okay, log. Madali lang to. Naalala niyo yung discussion natin sa log? So, ang basic naman itong question na to. Anong key natin sa log na question? Dapat marunong kayo mag-translate from log to exponential, di ba? So, ano ginagawa? Yung base, ginagawa ko ring base. Ito, ginagawa ko exponent. Tapos, ito yung magiging sagot. So, ano ang something na kapag kinube mo ay 8? That is 2. So, the answer is 2. Okay? Okay. Hala, alas 9 na. Alas 9 na. Ano? Game pa? Game pa? Saan makikita yung reviewer? Nahanap ko lang to online. Pa-upload, sir. Sige, gusto niyo upload ko sa Upload ko sa group natin sa Tara Aral Pilipinas. Hanggang 3 AM, grabe. Okay, okay na. 1, 2. Wala nang load si Crazy Kino. 9:30, sir. Sorry. Malabo. Sorry na. Yan. Sa ang group, Tara Aral Pilipinas. Pa-zoom. Saan ko i-zoom? Dito? Saan? Alin? Hindi ko alam. Yung Tara Aral Pilipinas nasa Facebook. Tapos kung gusto niyo ng math guide dun sa mga bago dito, again, nasa Instagram ko, meron dong Excel file, may mga videos, tsaka yung meron ding upcut guide, other subjects, pero ano naman yun, mag-AI prompt kayo. Sa lakas na amats mo, sir. Ano ba? Taas? Ayan. Yan ba? Gusto niyo yung annotated? Itong annotation na to, dito lang yan. Same tayo na iBag. Grabe naman. Gusto niyo yung snacks? Alam niyo kanina, may nakita ako dun sa sa SLEX. Nakita ko tong... wag na. Hindi na, okay lang naman, hindi naman ganun kasarapan. Mukbang na naman. Sige na, magano nga tayo. Nakita ko yung product ni Josh Mojica, kaya bumili ako kanina. Next na. Pabitin ng kwento. Sir, nga, hindi ga... pang matanda. Okay, next.
Parang lakas makarico blanco nung kanta, no? A certain car dealer offers customizable cars. It offers 3 different colors, 2 different transmission, 5 different oh, kaka-review lang natin nito last week. Anong gagawin nyo dyan? 3 different colors, 2 different transmission. Anong gagawin lang? 3 times 2 times 5. Okay? The answer is 30. Pag ganyan, combine lang, letter C. Uy, bakit may nagsagot ng A? May letter A. O, paano ginagawa? Kasi isipin nyo a certain car dealer offers customizable car. Oy, baka yung iba nalito sa inyo. Isipin mo na may kotse ka. Yan, may kotse. O, di ba? Yun, may pa-drawing. Tapos, 3 different colors. Di ba? Yung una, color. May 3 kang pamimilian. Tapos transmission, o kung ano man yung transmission na yan. Yung transmission, 2 pamimilian mo. Tapos yung seat cover, magkakaiba din. Seat cover, 5 pamimilian. So isipin mo lang, i-combine mo isa-isa yan. Kaya ang gagawin mo, times mo lang sila. Okay? Oh, ayaw na ni TikTok mag-review tayo. So, ibig sabihin, nakikita nyo pa rin. Yan ba yung I'm not a robot, sir? End. Live 2 minutes dahil sa inactivity. Ayun! Ayun, sa wakas. Sige, magsagot-solve na tayo. 5 raised to x. Ano to? 5 raised to 7 equals 125. Anong 125? 25 times 5. 5 cube. Tama ba? Tama ba? 125 is 5 cube. So, magkaka 5x ako equals. Tapos, cross multiply mo lang yan. 5 raised to 3, 5 raised to 7. Ako ng 5 raised to x equals 5 raised to ano to? Loss of exponent lang. 10. So, the answer is 10. Okay na? Ano? Sige pa? Gusto niyo pa ba? Si TikTok umaayaw na. Yes, sir. Yes, sir. Sige pa. O, sige pa daw. Okay. Sagutan natin. Naalala niyo yung review natin sa JOM? Okay. G na G pa raw. Sige, game. Tanggalin na nga natin yung music para dire-diretso. The line y equals 4x plus 6 is perpendicular to a line L, which intersects it at point 06. What is the equation of the line L? Okay. So, kung meron kang y equals 4x plus 6, anong sabi ko? Tapos, perpendicular. Ano yung rule pag perpendicular? Negative reciprocal ng slope. Ano muna yung slope dito? Ano yung step 1? Alin yung slope? Alamin yung slope. Ano yung slope? 4. Di ba? 4? Basta naka-format ng y equals mx plus b. Make sure na yung y ay y lang talaga, walang any constant. Yung may x, correct. So ano, di ba, slope is 4. Pero dahil perpendicular, gagawin nating reciprocal, tapos inenegate. Negative reciprocal. Nakuha? Okay? So pag ganyan pa lang, ano nang gagawin nyo? Magsosolve pa ba kayo? Automatic, yung negative 1 over 4x na kagad. So, letter D. Huwag na kayo mag-solve. Kasi ito 4. Mali yan. Ito, mali rin yan. Ito, mali rin yan. So, letter D na kagad. Parang anong grade to? Grade 2. Pang grade 2. Pang grade 2. O, tawagin nyo na ulit yung mga classmates nyo kanina. Umalis na yata dahil hindi ko ano yung puzzle. Hindi, pang ano to? Pang grade 8, grade 8, grade 9. Bakit kapag may nakitang perpendicular negative reciprocal? O, basta kapag pag may nakitang perpendicular negative reciprocal agad. Ito, mahilig si Upkat sa ganyan.
If the sum of the values of x and y is z, what is the average of the three values? Ha? If the sum of the values, di sum daw ng values of x and y is z, what is the average of the three values? So, si x, si y, tsaka si z, hahanapin natin. So, para siyang x plus y plus z divided by 3. Pero, tama ba? Pag kinuha mo yung average, x plus y plus z, divide mo lang sa 3. Kaya lang, in-establish kasi itong sinabi na yung z katumbas lang ng x plus y. So, ang gagawin ko, itong x plus y na to, papalitan ko to ng z. So, magkakaroon ako ng z plus z over 3. So, 2z over 3. Meron ba nun? Letter A. Okay? Nag-lag daw ako. Okay na ba? Okay na? Nakuha nyo to? Itong part na to? Nagets ba? Okay, may nagha. Nagets nyo ba? Ulitin natin ha. Ulitin natin. Sige. Madali. Minsan, ito mga simpleng problem to pero pampalitos to sa UPCAT. Nililito yung mga tao. Start muna tayo dito. Sabi. Ulit ha. The sum of the values of x and y is z. Dito muna kayo focus. Paano ka mag-establish dito ng equation? The sum of x and y is z. The sum of x and y, kaya x plus y, ano ang is sa math? Ano ang is sa math? Equals z. Okay? Tapos, ano sabi? Ito yung una. Tapos sabi, what is the average of the three values? Average of the three values. Ano ba yung mga three values? X, y, and z. Paano kumukuha ng average? Pina-plus, tapos dinidivide kung ilan sila. Tama? So, x plus y plus z divided by 3. Tama? Kakatapos lang ng 10 hours na review. Pero, sinabi kasi na yung x plus y daw ay katumbas lang ng z. Di ba merong kang x plus y doon? So, papalitan ko yan ng papalitan ko lang din ng z. So, meron na akong isa pang z. Di ba may isa pang z? Ayun. So, divide by 3. So, pag sinimplify mo yan, z plus z, Dragon Ball Z. 2z over 3. Okay? So, letter A. Naintindihan? Nagets nyo ba? Chicken? Okay. Kayo, di ba mga grade 12 kayo ngayon? Next, tama ba? Pag natapos ng pasukan nyo, next year, kayo na yung mag-a-apply ng mga scholarship, CHED, UST. Huwag kayo magtatanong ng mga questions na nakalagay na sa website, ha? Nanggigigil ako pag may mga nagtatanong na Ang eligibility, 93, pero magtatanong, Sir, pwede po ba 92? Pwede po ba 91? Kukutos ako kayo 86 daw. 1, 2, 3. Okay, next. Parang hirap na 88. Ayaw ko na nitong sagutan. The number of ice cream cones eaten is directly proportional to the amount of burgers available. Okay. So, ano lang to? Mga relationship. Ipopost ba? Yes, correct. Jericho, variations. Hindi sa akin tong itong PDF na to. Hanahanap ko lang siya online. Sige, isesend ko sa Tara Aral Pilipinas na Facebook group. O kaya naman, isama ko na lang din dun sa Excel file. Dun sa IG. Pwede yon, pwede. Depende kung 3 yan. So, the number of ice cream cones eaten is directly proportional to the amount of burgers. Ang daming nangyayari. Ganito gawin natin. Merong tauhang ice cream, merong tauhang burger. So, gagawin ko letter I. Yung ice cream daw,
is directly proportional to the burgers. So, ang gagawin nyo, pag directly, laging ganyan. Saan ang galing to, sir? Di ba pagdating sa variation, y equals kx. Naalala nyo to? Pag directly. O kaya naman, kapag inversely, k over x. Naalala? Okay. So, dyan galing yun, ha? Ginawa ko lang I tsaka B para mas madaling alalahanin. Ice cream cone tsaka burger. Burger. If 10 ice cream cone were eaten, sabi, if 10 ice cream cone, so merong 10, di ba? Were eaten when there were 50 burgers. O yan, okay. Ilang ice cream cone naman ang mangyayari? O, ulitin lang natin to. Ilang ice cream cone kapag meron tayong 75 na burger. O, di ba? O, nakikita niyo yung pattern? Parang tineterno-terno mo lang siya eh. So, para maging anong mangyayari dito? Divide mo to by 50 pareho. Tama ba? So, 10 over 50. So, yung 10 over 50, yun yung K, i-insert ko lang din dito. So, para siyang 10 over 50 times 75. Okay? So, magkakaroon ka ng 75 divided by 5, which is 15. Okay? Ganyan lang kadali. Yes, parang ratio lang siya. Parang ratio lang siya. Shortcut na yan! Shortcut na yan! 10 divided by 50 times 75. Shortcut na yan. Sana ma-post. Naku, screenshot yun na lang. Tignan ko Gusto nyo bang i-upload ko to sa YouTube? Ganyan po ba exam sa UPCAT? Pabalik sa number 1. 88 na tayo. Hindi, joke. Gusto nyo bang i-post natin sa YouTube? Sige na nga. Oh, last na daw ba? Sabi ni isama ko na lang sa Excel file Tsaka yung sige, isama natin sa Excel file. Parang may reference. Pwede. Next. Alam nyo, puno na yung storage ng cellphone ko. Kakalive natin. Nasisi ko pa kayo yan. Next. Gusto nyo pa ba? O tulog na? Tulog na tayo? Bayaran muna natin. Pa-upload please number 1. Until 90. In the following equation, last na. Gusto nyo last? Sino yung nasa likod ko? In the following equation, x equals z cubed for all integers y. What is y in terms of z? Ayan! Maganda to. Ito, tingnan mo. Blah, 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 blah. What is y in terms of z? Focus kayo dito. Dito muna kayo focus. Ang daming estudyante nalilito pag ganyan yung tanong. Kapag sinabing what is y in terms of z, ang sinasabi lang nun, ang equation mo dapat, y equals something na merong letter z. Ganun lang ibig sabihin y, dapat y nagsosolo yun. Equals, yun. Y in terms of, so ibig sabihin yun, equal siya sa something na merong letter z. Okay? So dapat, matira lang letter y sa kaliwa, tapos may z na sa kanan. So, paano natin gagawin yun? Gagamitin natin yung mga given. X equals z cubed. So, y equals 2 plus x squared. Anong goal natin? Y equals something, di ba? So, sa tingin nyo, kanino ko mag-focus? Dito sa x equals something, x equals z cubed, o itong pangalawang equation? Sa una, pangalawa. Sa akin po. Grabe naman. Huwag nang ganyan. Baka ma-deped kayo dyan. Anong una, Nicole? Dun sa pangalawa. Kasi nga, y. Diba? Y equals something. From the top. Anong number 1? Hoy! Okay. Ngayon, parang medyo malapit na to dun sa gusto nating mangyari.
Y equals something in terms of Z. Correct na to eh. Correct na, di ba? Kaya lang, may Z ba dito? Walang Z. Walang Z. Pero, pwede mong i-connect ang X at ang Z because of the first equation. Okay? So, pwede ko yung isulat as 2 plus. Okay. Ano ang X? Z cube. Di ba? So, yung X na to, papalitan ko to ng Z cube, pero naka-square. Naka-square. Nakuha? So, magkakaroon ako ng 2 plus, using the laws of exponents. Anong sabi sa laws of exponents? If you have x raised to m na naka-raise sa n, you can multiply, di ba? X raised to mn. So, magkakaroon ako ng z6. 2 times 3 lang yan. So, the answer is 2 plus z6. Letter dog. Nakuha nyo ba? Naintindihan? Screenshot. Uy! Anong letter B? Letter D What is Y in terms of Z? Saan nakuha yung 2? Saan nanggaling yung 2? Saan nanggaling yung 2? Di given. Given, Nakuha ko lang is bakit ako pinagpalit. Sa bulsa ko. Yeah, sige na, upload natin sa YouTube. Gusto nyo eh. Pero isasama ko din sa dun sa Excel file. Hanapin nyo lang dito sa IG natin. Nandyan yung Excel file. Paano kung 3 yung given? Alin dyan yung 3? Di magiging 3 plus Z6. Pwede sa CSE. Pero mas madali si CSE Anong kinakain ni sir? Galing to sa Iloilo. Alam niyo ba to? Biscocho's House. May taga Iloilo ba sa inyo? Kaya yan, 1 month. Si Teo, pabalik to sa number 1. Ayun, promote. Oy, Nicole, di ko pinopromote yung say-say Okay. Okay. Oo nga, matamis. 87. 87 daw, Gusto nyo ba nung annotated na file pag nag-upload ako sa Facebook? Ay, dun sa link. Sa link ko ilalagay. Para itatabi ko yung, tatabi ko sa upload. Tama na. Tama na? Last na? Nag-lag na, Nag-lag. Nag-lag na tayo. Ibig sabihin yan, matulog na tayo, sabi ni TikTok. Meron ba tayong hindi pa sinagutan? Sinagutan naman natin lahat, di ba? Kailan nyo ba gusto mag-live? Wednesday? Ganon? Ito, meron pang isa. Last number, tulog na tayo. Kailan nyo gusto mag-next live? Bukas! Hanggang 90. May mga bago ba dito na naka-attend ng live? Or lahat kayo mga nag-attend ng mga dati? Wednesday, bukas, mamaya. 3 a.m. O yung mga bagong dating, again, pwede nyong ihanapin dito sa Instagram ko, may Excel file dyan. Nandun lahat ng mga previous live, ng mga nagdaang, nasan ba kayo nung time na naglanda? Joke lang. So, lahat ng topics na daanan na natin, kaya ngayon magra-random mock exam na lang ako na sasagutan ko kasama kayo. Pero I suggest kung medyo may mahina pa kayong topic, pagdating dun dito sa Excel file na naka-upload dyan, may math guide ako. May per topic, tapos nandun yung video na pwede nyo panoorin kung gusto nyo mag-focus muna sa topic na yun. Ayun. Tapos, other subjects, gumawa lang ako ng simple prompt and then review schedule per week. Dahil nga may pasok na kayo, di ba? So, I suggest mag-aral pa rin kayo. Okay, number 90. What is the probability that you will pick a green marble out of a bag with blah, 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 blah?
Anong sabi natin sa probability? Anong diniscuss natin dyan nung nakaraan? Anong formula natin? Probability. Yung gusto over, ano ba yung mga all possibilities? Parang ganun, di ba? Okay. So, ano yung gusto mo dyan? What is the probability that you will pick a green marble? Ilan ang green dyan sa options? 3 red marbles, 4 blue, and then 7 green. Gusto mo pa? So, green ay 7. Ayan. Tapos, ano ang lahat ng possibilities? Ano gagawin ko? Ipa-plus ko lang. May 3 red, may 4 blue, may 7 green. So, meron akong 14. Tama ba? Saan galing yung 14? Sa 3 plus 4 plus 7. So, you have 7 over 14 or simply 1/2. Letter B. Di pa ba kayo naantok? Tulog na tayo.